Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayun, mag-update tayo ngayong Monday night mga loads. Grabe na ang nangyayari sa atin ngayon. Tuloy-tuloy pa rin yung atake ng Iran at ng iba-iba pang bansa mga loads. So yun yung update natin at kung ano yung mangyayari sa mga susunod na araw at kung ano yung magiging epekto sa ating chart mga loads, no? So check natin ha. Eto mga lodi ang nangyayari ngayon, no? Kung ano yung ataking ginawa ng Iran. Ito, no, binuod niya na. Iran hit 14 countries in one night. Sabi dito. Here's what happened to each. Sa Israel, ayan, 9 dead, which Shemesh flattened by ballistic missiles. Sa UAE naman, yung Burj Al Arab on fire. Abu Dhabi Airport, 1 dead, 7 injured. Sa Dubai Airport, concourse hit, 4 wounded, flights in chaos. Bahrain, US Navy 5 Fleet Headquarters, massive fire, black smoke visible of 4 miles. Bahrain pa rin, stray missile hit an apartment block full of civilians. Nako. Sa Kuwait, airport terminals struck, Ali Al Salem Air Base bomb. Sa Qatar, siguro to. Al Udeid Air Base, the largest US base in the entire Middle East, mga lods, no? Halos lahat ng base ng US kasi inaatake ng Iran, mga lodi, sa iba't ibang bansa, no? Saudi Arabia, Riyadh explosions at night. Saudi prince secretly asked Trump to bomb Iran first, Washington Post. Sabi dito, mga idol, no? Sa Jordan, ballistic missiles intercept, burning debris rain on civilian areas. Iraq, US military base across the country targeted. Oman, struck by Iranian missiles. Syria, targeted in the wave. Cyprus, RAF Akrotiri UK base directly hit by Iran. Sa UK naman, a NATO allies military base attack for the first time. Sa France, Camp de la Paix in UAE struck. Sa Italy naman, NATO camp at Ali Al Salem in Kuwait bomb, sabi rito. Aftermath, yan nangyari. Oil up 13% in one day to $82 per barrel, mga lodi. Yung gold naman surging past 5,300 per ounce. Strait of Hormuz disrupted, 20% of the world oil flow through it. Flight suspended across the Gulf, 170 ballistic missiles fired in 24 hours. The Saudi prince asked the US to start this war. Iran made sure everyone around him paid the price. This is not a regional conflict. This is a beginning of something much bigger. So parang ang nangyari, mga idol, talagang sa isang gabi, damay-damay na to. Parang ganun yung nangyari, no? 14 countries yung inatake sa loob lang ng isang gabi at talagang naperwisyo, mga idol, no? At yung tinarget, hindi biro, mga loads, no? Mga base, mga oil refinery, mga ganun, di ba? So sobrang parang strategic yung pag-atake nila ng isang gabi na yon. Tapos ito, mga idol, ito nakita nyo. Ito exclusive to, mga lodi. Dubai strike footage. A Filipina woman was live streaming from her apartment in Dubai when it was hit by an Iranian missile causing massive destruction. So Pinay to, mga lodi. Alam mo Mare, alam mo si Anggang, hindi ako yung piniplay niya, si Marabi. Kita nyo talagang Pinay na Pinay, no? Kasi sabi niya kanina kay Marabi, 1/4 pa lang daw. Grabe, direct hit sa building nila yun, Pero narinig nyo naman, no, medyo yung baga narinig nyo pa yung boss ni Madam at mukhang naman siya, hindi naman siya nasaktan. Sabi niya, ano nangyari nung huli banda dito?
So sana okay lang si Madam, no? Pero ano to, naka-live stream siya, mga idol sa Dubai. Okay? So sana okay lang siya. At ito mga idol isa pa sa mga malaking building sa Bahrain. Ayan. Another skyscraper has been hit by an Iranian drone and it's currently on fire. Grabe, laki. No. Ang gulo na ng mundo ngayon, mga idol. At sana wag tayo madamay kasi kung sakaling kasi ang daming base ng US sa Pilipinas, mga lodi. Napakadami. Kaya nga sabi dito ni Attorney Guanzon, sabi niya, kung pagtripan tayo ng Iran sa dami ng military base ng mga Amerikano sa bansa, magpapadala sila ng missile sa buong bansa katulad ng ginawa nila sa Middle East. Wala tayong missile interceptors para pigilan ng mga yon. Durog ang mga Pilipino talaga, sa totoo lang, mga lodi. Wala rin tayong pambili dahil pinadala na ang maleta sa mga korap na politiko para manahimik sa korupsyon at iba pa nilang kasabwat na aalis agad with their family sakay ng private jet kapag nagkagulo na. At tayo, ang karamihan sa atin ay dasal-dasal na lang. Ganun ba? Sabi ni attorney. So, kung mangyayari to, mga idol, ang pinaka talagang mahirapan dito, tayo mga normal na Pilipino. Yung mga mayayaman, yung mga politikong nakinabang dyan sa mali-maleta, malamang wala na yan dito sa Pilipinas. No, pupunta na yan sa bansa kung walang gera, no? Meron sila mga safe house dun. Tayo ngayon yung may iwan dito, mga idol, no? Grabe na yung nangyayari ngayon. Actually, tuloy-tuloy na to, no? Simula nung isang araw pa to. I mean, Sabado pa ata o Friday nag-start mga lods, no? So, grabe. Hindi natin alam kung ilang araw to magiging ganito. Pero kapit lang, mga idol, no? Sana matapos na to. At sa tingin ko ang magtatapos talaga dito US, mga lodi, no? Pero syempre hindi naman ganun kadali yan. So sana lang talaga maayos na. So punta na tayo sa crypto news. O hindi, dito tayo sa global, geopolitical. Dahil sa nangyayari, mga idol, Saudi Arabia shuts down one of the world's largest oil refineries, Ras Tanura, following Iran drone strike, mga lods. Ayan, no, kasi merong yung pinakamalaking current view of Saudi Arabia's Aramco oil refinery following Iran strike. So, in-stop muna nila yan kasi tinamaan. Ayun nga yung mga tinatarget ng Iran mga lods, mga importanteng source of energy ng bawat bansa. 'Di ba? Kumbaga, yan, yung oil, yung mga base, yung mga nuclear facilities, ayun talaga yung tatargeting niyan. Sa mga ganitong pangyayari, ang nagtutod the moon is yung gold, no? Gold surpasses 5,400. Grabe, mga loads. Ang taas na ng gold ngayon. So, yung trade natin nandito pa. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, mga lodi, andyan yung link natin ng BitGet. So, tignan natin yung gold dito. Gold. Okay. Futures, pare. Ito ba yun? $5,579 ang inaabot niya ngayon. Ngayong ayan alas 7, alas 6. Ay. No oras to? 15 minutes time frame. Alas 6. Alas 6:30 umabot siya ng 5,579, mga lodi. So grabe yung gold, mga lods. Talagang humahataw, mga idol. Check natin yung silver. Silver, 94. Grabe rin, mga lodi, no? $94. Grabe rin to. So, lahat tumahataw, pero ang crypto, hindi masyado. Hindi masyado, mga idol, no? So, check natin. XRP na muna tayo, mga lodi. Doon tayo naka-position So, ayan, no? So, ayun nga, mga lods, nasa 50% pa rin to, mga lodi. Okay, so inintay natin kung ano yung mga pagkilos na pwede mangyari. Dalawa na lang yan kasi 50% yan. Dito siya naglalaro sa gitna It's either bababa o tataas, mga lodi. So hintayin na lang natin. So grabe. So
So ayan. Tapos ito ang mga Lodi pag may mga ganito nangyayari mga Lodi, yung talagang sobrang tinding pangyayari sa buong mundo, saka lang talaga nagpiprint ng pera yung Fed. Ito yung reason. Kumbaga meron silang malaking reason. Fed could cut rates. Isa pa to, yung cut rates, no? If Iran war drags on. Arthur Hayes, sabi rito, says extended conflict raises easing odds. He claims every major US Middle East conflict since 1985 has been followed by Federal Reserve rate cuts or liquidity boost. The pattern, he urged, could repeat under current condition. Crypto markets may benefit from any renewed monetary expansions. So, ang pinakamalapit natin ngayon mga Lodi is March 19. Okay, pinakamalapit natin is March 19. Ang ating Fed, no? Rate cut. Ayan, no? FOMC natin, Federal Fund Rate natin mga Lodi, alas 2 ng madaling araw sa March 19. Ayan ang pinakamalapit natin. So, ngayong buwan yan, mga Lods, no? Pwedeng mangyari, pwedeng hindi mangyari, 'di ba? Kasi maraming umaasa na hindi na magkakat ng rate si Jerome Powell as long na siya yung nakaupo mga Lodi, kasi malapit na siya di ba, mag-earn yung term niya, papalitan na siya. So marami nag-expect na hindi na siya magkakat hanggang makalis siya, mga Lodi, no? Sabi dito, biggest bull run ever starting now, mga Lodi. Ako medyo naniniwala ako dito, alam niyo kung bakit? Kasi andito tayo ngayon sa pinaka-bottom, yung mga ganitong pangyayari. Andito yung mga opportunities, mga Lods, no? Totoo yan. Kaya talagang ako ang abang ko ngayon is long and then bodega, no? Ayun yung ating iniisip ngayon. Sabi dito, the MACD has stayed green for 3 consecutive months in a row for the first time in 6 years. The last time we saw a bullish crossover like this was 2020. And the alts went on to deliver 10x to 1000x, mga idol, gains across the board. I'm warning you that life-changing wealth is about to come, sabi niya. It's not about if anymore, it's about when. Most people can't comprehend it. The disbelief in alts you see today is doubt, mga Lodi, no? The disbelief you see later is shock, mga Lodi, no? So ngayon, hindi sila makapaniwala kasi talaga nakakatakot ngayon, mga Lodi, no? Hindi sila makapaniwala at ang naisip nila is doubt yan, yung disbelief nila ngayon. Pero yung mangyayaring disbelief sa susunod ng mga buwan, shock na yun. Hindi na sila makapaniwala dahil sobrang lumipad na, parang gano'n, no? The masses do not see this. When I look at the business cycle, what the US dollar is doing, what Trump is doing, ISM expansion, Fed expanding balance sheet, rate cuts, manipulators under attack, institutional interest in crypto, retail distributing, too big money, the Clarity Act, etc. So, grabe, inihintay natin itong Clarity Act na to. Understand that and you beat 95% investors. You all deserve what about to happen. If you still haven't followed me, yan, pagsisiyan nyo daw. So, grabe to, mga Lods, no? So, unang nangyari, kumbaga last na nangyari daw to, mga Lodi, 2021. Ayan, nakita nyo. Ay, 20. Tapos 2021, boom. Lumipad tayo. Sunod ngayon is eto na, mga Lodi, no? 2026 na. And then, ayan na, malapit na. Nako, mga idol. Kapit lang, mga Lodi. Ako talaga, kumbaga, yung mixed emotions ako, mga Lods, ngayon. Kasi yung mixed emotions na yun, andun yung part na syempre nakakalungkot dahil nagigera ngayon. At maraming tao talaga yung napiperwisyo ngayon, mga Lodi. Pero yung isang ano ko is parang na-excite ako. Kasi alam ko na nandito na tayo sa bottom, mga Lods, yung mga ganitong pangyayari. It's either bababa pa to ng konti and then yun na, or pwedeng nandito na tayo sa range ng bottom, mga idol, no? Ito na yung mga chance, yung opportunity. Ito na yung parang binibigay sa atin na opportunity para talaga kumita, no? O mag-profit sa mga susunod na buwan. So, kailangan nyo lang ngayon is magtiis, kumapit lang, magbudega lang kung kaya nyo,
Mga lods, ganun lang yan. So, ang inintay kasi natin ngayon, yung Clarity Act eh. Most people, ito pa, isa pa, kasi ang dami nagpo-post ngayon. Bumalik na naman si Jake Claver ng mga post niya ng mga 4 digits daw. Mga idol, no? Ako talaga negative ako sa prediction ng price. Ayoko na mag-predict ng price na yan. Mga Lodi. Kaya nga sabi dito ni Bersan, most people focus on XRP price. That is the wrong framework, which is tama siya ron. The more important question is how does any asset evolve into a global reserve instrument, no? It begins with sovereign adoption. It requires regulatory clarity, particularly through legislation such as Clarity Act, no? It ultimately culminates in institutional recognition from bodies like International Monetary Fund. Reserve assets are now selected by speculations or market enthusiasm. They are integrated into the financial architecture by nation states, mga idol, no? So, ang pinaka gusto ko lang sabihin sa inyo is ngayong mga panahon na to, know what you hold, mga idol, no? Kasi itong chart natin na to, itong price natin na to, yung mga range ng price ngayon sa CoinGecko, ayan yung price na 3 million. Hindi kasi sorry. I-ano natin USD natin para ayan. So, yung mga price na to ngayon, mga Lodi, no? 66,000, 1.3, 0. Ano to USDC? $83 in Solana, Dogecoin 0.09, 'di ba? Cardano 0.27, grabe. So, itong mga price na to, mga idol ngayong taon ng 2026, imagine kung ano yung magiging price nila ng 2027 after na natin na maipasa yung Clarity Act, tumigil yung gera, matapos na, no, mapalitan na si Jerome Powell. Oh my goodness, mga Lodi, no? Yung price na to hindi natin na makikita ng ganito to, mga Lodi. Ayun lang yung sa tingin ko, mga Lods, no? So, ako mga Lodi, ang focus lang natin ngayon is bodega, and then yun, trade lang tayo, mga idol, no? At kung magti-trade kayo, syempre lagi niyo tatandaan, meron kayong risk management. Maglagay kayo ng stop loss, mag-lock profit kayo, mga Lodi, no? Maraming chance na ibibigay sa inyo ang market. Huwag kayo masyadong kadiin. Dapat gamitin yung strategy nyo, mga Lods, no? Ganun lang. Okay? So, ayan, yun yung ating news ngayon, eh. Kapunta tayo ngayon sa mga comment nyo, mga Lods, no? Kasi hindi na tayo babasa ng comment. Grabe, na-miss ko na. O, ito. Maria Nosawa. Ayan. Idol, sana bigyan din ng isang maleta yung nasawi. Hindi yung nasawi, siguro yung family niya. Pwede yun, no? Grabe. Tulong na yun, eh. Kasi alam ko yung kababayan natin na yun is talagang parang naging hero siya kasi talagang sinave niya yung kanyang alaga, mga Lods, no? Yung brad ko nga, yung founder namin talagang nagpo-post din siya, mga Lods, and then na ano rin ako na nakakapag-alala yung mga post nila. Master Pete's, wala na yatang sugarettes, dapat Bob Chickles na lang. Ayan, sugar rates, eh. Ako na lang nagsasabi ng sugar rates. Sa iba ko na lang sinasabi. Ayaw nyo, eh. Ano to? 20 pesos na lang Illuvium mo kung sa 10K lagas kung nag-hold. Oh, grabe naman yun, mga Lodi, no? Grabe yung Illuvium ngayon, sobrang baba, no? Tignan natin, kasi sabi nga ni Jihos, 'di ba? Maraming mga project ngayon ang magsisiro. Mga idol, imagine yung gantong AAA games, imagine masasayang lang. Sa tingin nyo mangyayari kaya yun, mga Lodi? Ayun, kita nyo naman. 'Di ba? February 28 lang yan, no? Tapos marami pa ring nagko-content niyan, mga idol. Meron ako niyan, eh. Ayan, no? Illuvium mo. Parang hindi ko na siya nilalaro ngayon. Oh, yung mga ganitong graphics, kagandang graphics, so kita nyo yan. Oh, February 27 lang yan. So, kaka-update lang nila.
So sa tingin nyo ba kung sakaling mapapasa yung Clarity Act, masasama tong mga to sa magsisiro o magra-rug pull o magkukontinue yung ganitong game? Kasi pag yung ganitong game nag-continue mga idol, napaka super fire sale yung presyo ngayon ng coins ng Illuvium, mga idol. Di ba? Illubitars coming soon. Ibig sabihin, may paparating pa sila. So, dire-diretso yung project nila. Naisip ko tuloy bigla eh. Kaya lang, wala pa akong pambili. Naglalaro ako nito. Yung ganyan, mga lods. Ipapwesto mo yung mga Illuvium mo. Illubitars mo. Bakbakan yan. Tapos, ina-upgrade mo yan. Bawat, kumbaga, habang tumatagal, parang nag-upgrade yung yung animals mo. So, bawat round, pwede mo siyang i-upgrade. So, ayan, may long range, may nagbo-backstab pa nga dyan eh. Mapupunta sa likod, kakanayin ka sa likod Pang ano yun pang patay sa mga long range. Ayan, parang di siyang Axie. May jumping assassin. Maganda rin yan mga Lodi, no? Ayan. So, hindi ako makapaniwala na sobrang baba ng Illuvium talaga ngayon mga Lodi. Parang naisip ko tuloy bumili, kaya lang wala tayong pambili. Pengway coins, wala na yata tayong pag-asa. Naku, kaya na. Ayun na yung mga sign, no? Yung talagang nawawalan ka na ng pag-asa, parang zero na, dead na yung crypto. Ayun na yung sign na parang lilipad na mga Lodi. Lisa Yonson, always yan si Madam, shoutout sa'yo. Si Flores Michael, ayan, shoutout. Phil Habis, always din si Idol. Good PM Idol, babagsak pa ba si XRP ng under $1? Alam mo, I don't know, Idol. At kung bumagsak man siya ng ganon, ituturing natin yun na opportunity. Baka ibenta ko na lahat ng coins ko, mag-all in ako. Diyan. Shoutout po, salamat sa update. Goods na goods po. Ayan, shoutout sa iyo, Pilabi. Speed Pelizardo, shoutout sa iyo dyan. Always yan. Siyempre si Joseph Berdin din. Grabe. Saludo sa inyong lahat. Ang tagal nyo na nagko-comment sa akin. Yan nyo, pag tayo pumaldo, mag-swimming tayo sa Boracay. Carla Bautista. Tagal mo na wala, boss Ayan, shoutout sa iyo, Idol. Sela Bila, si Pengkalag, si Mary. Hanggang ngayon, umatake pa rin ang Iran dito sa Abu Dhabi, sabi ni Idol. So, ingat kayo dyan, Idol. Grabe, nakakatakot talaga yung ganyan. Nanginginig yung lupa, no? Tapos boom, boom. Naku, nakakatakot yun, mga Lodi. Mo lang kung saan ka magtatago. Disley, shoutout sa'yo. Si Rapin mo ako. Grabe ka naman. Ba't naman? Pwede ka naman pumayag eh. Dapat yung XRP ang umangat, hindi missile. Ang umangat, puro missile sila. Yung to the moon, no? Nga eh. Si Ibo, nakapagduda kung umalis na si CZ sa pagka-CEO ng Binance pero siya pa rin ang nagko-command. Hindi kaya paraan niya ito para hindi madawit o makasuhan once na may gawin silang hindi maganda sa Binance? Gawain kasi ng mga pyramiding scam yan. May mga naka-front lang. Pwede yun, Idol, no? Kasi si CZ kasi napardonan siya di ba? Napardon lang siya. So, once na masangkot pa siya sa isang kaso, mukhang delikado na yun pagka ganun. Di ba? Ginigipit lang ng US ang China. Parang halos lahat ng oil source ng China nakuha ng US. Yung sa Venezuela, di ba sabi doon bayad na yun ng China. Tapos now Iran, pinakamalaking nagbebenta ng oil. Kaya ang China, ang nag-transition na to solar and wind energy. Mga kotse nila doon karamihan electric na din. At advanced na AI at robot nila doon, pwede pang gera. Kaya nga grabe push ni Trump sa Anthropic pero ayaw nila, kaya sa OpenAI na lang sila Trump. Tama ka dyan, Bibo. No? Tumanggi yung Anthropic nun, pero syempre yung nag-aabang lang, payag kami. Siguro nakita niyo yung napanood ni Trump yung video natin, pinakita natin yung yung mga sundalong robot, no? Naka super aim yun, hindi sumasablay yun, mga Lodi. Naka-program yun eh. No? Pag ikaw natutukan ng baril nun, mas magaling pa sa mga yun. Pinakasintadong pulis, mga Lodi, no? Huwag ka nang umulit mag-sugarette. Grabe ka naman. Bading. Out of topic, Boss Lods, mahilig ka sa movie, di ba? Ewan ko lang kung napanood mo na yung The Shadows Trace
Indonesian movie, sobrang lupit. Di pa siguro idol, Indonesian movie eh. Konti pa lang yung napapanood ko na Indonesian movie, mga lodi, no? Medyo siguro hindi pa. Ano ba yan? Kailan ba? Anong taon ba to? Nasa Netflix ata ito eh. Nasa Netflix ba to? Parang napanood ko na to. Ang napanood ko kasi na matindi yung ano eh. Si Roma. Si Rama. Yung sa ano. Ayan, nakalimutan ko yung palabas na yun. Raid Redemption. Tama ba yun? Raid Redemption ba yun? Kalimutan ko na. Basta malapit yung ano na yun, movie na yun. Si Rama yung bida. May 1 tsaka 2 nun eh. Yung napunta sila sa isang building. Tapos bakbakan doon. Matindi yun. Babalikan yan. Maya pag-open ng market, pump BTC around 71, biglang dump. Wala, idol, hindi nangyari. Si Arat Kape, hindi na umubra yung virus pandemic, binalik na lang nila ulit sa gera. Parang wala nang maniniwala doon kasi nabuko sa Epstein file eh. Good morning idol, si Daddy Moco TV. Ayan, masakit sa ulo ngayon ng market, masakit din sa ulo ang wala masyadong tulog dahil sa mga pagsabog sa mga intercept na missile dito sa Qatar. Nagpa-panic buying na mga ibang lahi dito, ubusan na ng sibuyas. Uy, grabe, mag-ingat ka dyan idol ha. Si Daddy Moco TV, nandiyan ka pala sa Qatar. Nako, mag-ingat ka dyan Lord, so ka nang lumabas. Magpa-deliver ka na lang sa Lalamove. Huwag ka nang lumabas. Tapos yung papalit, may worst pa sa napatay nilang leader. Isipin mo, Jeb, patay na yung leader pero tuloy pa rin yung bakbakan. So ano ibig sabihin, di ba? Usually, pag namatay na yung pinuno, surrender na. Pero kung tuloy-tuloy pa din, ano ang ibig sabihin nun? Tanongin natin. Si Grok. Grok. Ito. Kung patay na si Ali Khamenei, sino ang nagko-command sa mga pag-atake? Ayan, Tagalog na. Hirap Englishin eh. Alam na ni Grok yan. Sa ngayon, March 2, patay na si Ali Khamenei. Matapos patayin si John Jijije, kasalukuyang sitwasyon ng command, walang permanenteng supreme leader pa. Si Khamenei ang ultimate commander ng chief. Ganito ganyan, revolutionary corps. Sa ilalim ng Iranian Constitution, kapag walang supreme leader, may temporary 3-person leadership council na humahawak ng kapangyarihan hanggang mapili ang bago. President Masoud Pezeshkian, ang hirap pa sa na. Head of Judiciary Gholam Hossein Mozzeni, isang senior cleric mula sa Guardian Council, madalas si Alizera Rafi o katulad, sabi dito. Ang council na ito ang currently nagde-decide sa mga major policies including defense. Sino talaga ang nagko-control ng military attack ngayon? O yan na. Sa practical na paraan, lalo na sa mga pag-atake laban sa Israel, ang IRGC o Revolutionary Guards ang pangunahing pwersa na nagpapatakbo ng proxy wars. Hezbollah, Houthis, Iraqi militias, etc. at direct missile drone strikes. Pero halos naputol ang chain of command dahil sa maraming top leaders ang napatay din sa strike. IRGC Commander Mohammad Pakpur o predecessor. Ito yung parang predecessor ni Ali Khamenei. Armed Forces Chief of Staff, Defense Minister, key advisor tulad ni Ali Shamkhani. Kaya ngayon, ang mga natitirang mid to senior IRGC commander o figures tulad ni Ali Larijani, ano sino mga pinagbabanggit natin ha. Ibig sabihin mga lodi, yung mga second in command siguro, yung mga sumunod na parang mataas. Di ba parang dito sa atin, pag namatay ang presidente, vice president. Sunod sa vice president, yung sino ba sunod? Yung Senate president.
O yung yung dating posisyon ni Romualdez, yung kalimutan ko. Basta yun. O ganun lang mga Lodi, nasa chain of command yun. So, ayun yung masusunod sa kanila. Siguro nga, may mga papalit pa rin, pero hindi siguro agad-agad magpapakilala yon. Kasi pag nagpakilala yon, sino na namumulo yan? Si ganito na, yari ni Trump yun. Pag di kakausapin niyo yun, pag di pumayag, sige, sunod mo na yan. Yung position ko dyan sa bottom, na tipi ko na loads, now naka-hold ako sa short. Sabi niya, good luck sa atin, idol. Si, Eskender, si Pitan. Sugarets, ayan. Si Ernesto, shoutout sa iyo, Chi, mga ba Edwin, Romel Babiera, si Manipulated, Kuya Jeb, sabi ni si Erwin. Pwede nga. Pero syempre nakaka-apekto pa rin yung gera talaga dyan, mga lods. May mga nagpa-panic selling, may mga nagpa-panic buying. Ibahin na nila ang land sa June ata magsimula. Terrarium ata tawag nila pagbago na. Sa land ng Axie, idol, si Wood Dragon to Ay, sorry. Si Wood Dragon, mga lods, no? Sunod. Si JMH, psychopath din yang si Ali Camini, no? Dinamay pa mga apo. Kung matinong lolo yan, di sana di niya na sinama pamilya niya sa kanya. Alam niyang target na siya ng Amerika, Pwede rin, idol, no? O pwedeng kumpiyansa siya na safe kung nasan siya, kaya niya dun sinama. Hindi natin alam Junel Nail, shoutout sa iyo, Meow. Si Idol, kailangan daw ng gera para ma-reset ang financial system. Isa rin yan, Lods, no? Kaya nga ganun daw Jasperson, pero di ba grabe, parang ang pangit naman. Di ba maraming mamamatay para lang ma-reset yung financial system. Maraming magugulong buhay. Di ba maraming mauulila, which is parang ang pangit nun. Luis Carion, miss kita kagabi sa Sugarets. Sana wag na maulit to. More video Sugarets. Ayan. Luisito, shoutout sa iyo Salamat sa pagka-miss mo. Ayan. Si Virgil, shoutout sa iyo. Si Oscar, Pyconer, si Mentor Jerry, si Skylab, yung idol natin, shoutout sa iyo. Si Himhime, tagal na wala, idol. Ayan, shoutout sa iyo. Si Mabel Zambales, hi. Yes, miss. Na-miss mo ako, idol Santos Jandel, shoutout sa iyo. Si Clavis, ayan. So wala na yung leader ng mga sutoy, kaya masaya na sila ngayon. Sila kasi syempre, parang kaya nung namatay si Ali Camine, marami kasing ginawa yun dun siguro na nila, kaya tuwan-tuwa sila. 'Di ba? Na nakaperwisyo sa kanila. So ayun. Lumaban pa rin yung mga tagasunod ng leader kahit wala na yung leader. Naalala ko tuloy yung sinabi dun sa anime sa saga ng Tanya yung Tanya the Evil niya. Gusto kong panoorin yan, hindi ko talaga mapanood yan, mga Lodi. Maganda daw yan Sana lang ibalik nila yung play to earn, play and earn sa Axie. Ngayon kasi naging parang pay to win na yung Axie. Tama ka dyan, idol. Naging ganun na talaga. Kung sino yung malakas, kailangan gastusan mo para matalo mo. Meron earnings, kaso need mo gumastos ng gusto. Like, bili ng runes, tapos upgrade nila yung runes, tapos yung mga hindi pa na-upgrade yung Axie, lugi na sa mga merong upgrades. Tama ka dyan. So, dapat yung skill type lang, no? Wala yung gagastos, lugi Sayang yung mga nabili mong Axie. Tapos, tulad sa Classic, pag sa Classic, yun talaga skill type yun, mga Lodi, no? Kanya-kanyang banat dun. Diskarte talaga yung pwedeng mangyari no? Kahit sobrang lakas na Axie, matatalo mo dun, depende sa bunot yun di ba? Si Stephen Andre, King Shang, always yan shoutout. Si Kevin Alipio, yo, there are no innocent bystanders in war. There are only those who suffer because others decide to fight. Kaya nga may kasaysayan dito, makikita. Walang panalo sa digmaan, lahat tayo pag nagko-continue, pati ito hindi malabo magkaroon ng World War III. Sana wag naman kasi hindi na uso ang mga militar. Puro drones and missiles and nuclear weapons. But nagpump ang BTC sa pag-announce na napatay si Supreme Leader. This is the importance of news na dinidiscuss ni Jeblo. Dito mo malalaman yung stock crypto conditions
ng market, no? Pero totoo yun ha, mga Lodi, wala nang mga sundalo ngayon. Ang importante ngayon, kung gusto mong maging hero ka sa pagsundalo, that magaling kang mag-drive ng drones. Okay, magaling kang gumamit ng mga drones. Okay, yung mag-command, something like that, di ba? Tapos yung mag-command ng mga AI, ganun. Puro ganun na ngayon eh, mga Lods. Pero kung ikaw, sa tingin ko, wala na yung mga sniper na pero siguro, pag tapatan ha, pwede pa yung mga sniper, magaling bumaril. Pero kung kalaban mo naman yung mga robot ng China, kahit na sobrang galing mo bumaril, naka-auto aim yun eh. Di ba? 100% aim. So kahit na ikaw pa si Tanggol, malamang headshot ka ron. Headshot ka sa mga robot. So mas technology na talaga ngayon, mga idol. So ayun lang yung, hindi ko sinasabing maganda, no? Pero ayun lang yung ano doon. Wala na mga kumbaga mababawasan yung buhay. Kung sakali lang ha, kung bakbakan lang. Pero pag gagamitan ng mga toxic chemicals, patay tayo dyan. Maraming mamamatay na tao, no? So, ayun na. Si Kevin Alipio, si Coron, si Elbert Guaton, at si Engineer Lloyd Cortez. Grabe, si Engineer lagi na una. So, ayun yung news natin ngayon, mga Lodi, ngayong gabi. Bukas, bawi tayo. Medyo naging busy pa rin tayo ngayon eh. Pero bukas, try natin mga Lods, maaga na tayo mag-upload. Tapos, basta, tatry ko na lagi ngayon na medyo tahimik ang paligid bago tayo mag-upload. Okay? So, kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? mga Lods, huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. At syempre, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. And then, sa mga wala pang crypto exchange yan. Yeah. Let's go.